good afternoon. Nakakaano yung video, kaya yan pa tayo. Anyway, those who signed up, excited for you, excited to you experiencing, saying yes to God and then doing the service to God. Para kang laging busog. Then whenever you serve God and then uuwi ka ng bahay o kaya another Sunday excited ka to serve God. Now, when you're coming into the church, not only to worship God but to serve God as well. Sa bagay, yung mga ngiti nyo ay laging service to God kasi it's an encouragement to one another. Muli, gusto ko kayong pasalamatan at i-congratulate sa pagsabi nyo ng check, yes, I am saying yes to the call of God to serve Him. Okay po. Ano ang kaya mong gawin dahil sa pag-ibig? Nang dahil sa pag-ibig. Example tayo. This is the story of David and Bruna. Alam niyo po, si Bruna, yung wife, ay nagkaroon ng cardiorespiratory attack at nawalan siya ng oxygen sa kanyang utak for 25 minutes. Pero nung nasugod na siya sa ospital, na-revive siya. Ang problema lang, because of the long period of time na walang oxygen yung utak niya, siya ay nagkaroon ng vegetable state. So, ibig sabihin, di na siya makakagalaw on her own. Yung husband niya ay hindi na tumigil sa pag-aaruga sa kanya day in and day out. Sa 2 years niyang nandoon sa ospital. Finally, nauwi siya, but the same vegetable state, hindi pa rin tumigil ang kanyang asawa. Grabing pagmamahal sa lahat ng pwedeng pag-aasikaso, pag-aaruga sa kanyang asawa. To the point na since na inatake yung asawa niya, hindi na siya nagtrabaho. Ang tutok niya lang ay ang aking my one and only wife. What a great sacrifice, what a great life. At greater doon, alam ng mga ibang tao na ang kanyang predicament, wala siyang trabaho. Marami ding great love. Nagbibigay sila ng tulong sa mag-asawa para habang hindi siya nagtatrabaho at ang tuon niya ay alagaan ng kanyang minamahal na asawa, mayroon silang provision. Meron pa rin namang tayong great story. Ito po, si Chen Si, for 21 years, every day, 10 times siyang pupunta sa bridge na tinatawag nilang suicide bridge. Kasi mag-aabang siya 10 times. Lakad dito, lakad doon. Kapag meron siyang namataan na nasanay na siya, oops, mukhang tatalon na to. So alam niya na yun. So ang gagawin niya ng paraan. And how many years? For 21 years. Ilan ang kanyang lives na naligtas? 469 lives in 25 years. At hindi lang yung akto na yun na kanyang pipigilan. Yung iba homeless, dadali niya sa shelter. Tapos ika-counselan niya, dahil alam niya hindi siya yung professional counselor, ilalapit naman niya sa professional counselor. That's 496 lives for the great act of a great love. Huwag na tayong mawala ng pag-asa sa mundo. I'm telling this to myself. Dahil maraming tao, ganyan ang uri ng pagmamahal. Since this is February, and may bago tayong series, bakit ba hindi natin pag-usapan ang katulad niyan? Love. The greater love. Pero, pupuntahan natin yung perfect love. It is the perfect love of God. May I invite everyone to please stand up and puntahan natin. Let's read our text that is in 1 John 4, 7-12. Mahirap po hanapin ang page kasi maninipis sa bangdang dulo, dikit-dikit with other Bible, chapters and other Bible books. Kaya 592, page 592, doon sa second column, yan, verse 7. Amen po ba?
Yan. Let us read. 1, 2, 3. Beloved, for love is from God, born of God, and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this love of God was made manifest among us. Thus God sent His Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Father, we thank You. Ulit-ulit di kami titigil na balikan ang pagmamahal Mo sa amin, especially on the cross. Hindi pa rin kami titigil at aalis sa krus kasi napakaganda ng pagmamahal na ibinabigay Mo sa amin. At ngayon, nais namin further na nawaan ng pagmamahal na ito upang higit daling kaming magmahal sa Iyo at magmahal sa bawat isa. Kasihan Mo ang hapong ito sa pagtuturo at pag-aaral sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and amen. Okay, thank you. Let us be seated. Okay, for the last 3 weeks, mangyayari po, itong ating series ay iisa lang yung book, 1 John lang. Kaya we might as well look at John generally para kahit next week, alam na natin yung punto ng ating pinag-aaralang book. It is 1 John. Ang writer ay si Beloved Apostle. Si John kasi, nilagay niya na, si John pa rin ang nagsulat ng Gospel according to John. At nung ina-identify niya yung sarili niya doon, Beloved. Ibig sabihin siya yung isa sa close ni Lord. There is one instance pa nga yung parang nakahilig siya. So, we might give him that honor that he is the Beloved Apostle. Tapos ang purpose ng kanyang pagbibigay ng letter ay, sabi niya rito, that you may know, nagsulat ako rito, that you may know, those who believe, ito ang dapat niyong malaman. Of course, madami tayong dapat malaman, pero dito daw sabi niya, pag nalaman niyo ito, sabi niya ulit, sa chapter 1, verse 4, these things we write, so everybody, that your joy may be made complete. So pag nalaman natin, hindi lalong lalalim, magiging joyful tayo, may peace, may blessing, because we know. At particularly, ano ba ang gusto ni John na malaman natin, particularly in this series and in this afternoon? One of the major topics na ginawa ni John dito ay love. Alam niyo po ba, ilang beses niyang sinulat as a verb ang love? Baka piraso lang yung letter niya. 17 times as verb. And as a noun, it's 14 times. Ibig sabihin sa Bible, at ganito po yung style ng writing ng Bible ng Jew during that time. Pag inuulit, ibig sabihin, importante. Kaya nga si Jesus Christ, verily, verily. Ibig sabihin, tindihan mo to kasi sinasabi ko siya paulit-ulit. Truly, truly. Ito, love, 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 verb, love, noun. Sabi ng isang description, the first letter of John contains beautiful language about the love God has for believers. Kaya sabi ni John, sige, aralin nyo ang tungkol sa dakila at perpektong pagmamahal ng Panginoon sa inyong mga nananampalataya. And point number 1, God is love. And particularly sa week 1, we need and we are knowing God's perfect love kasi sabi ni John, kapag alam natin ang perfect love ni God, it will make us joyful, peaceful, and life more complete. Are you ready to know this better sa ating pag-aaral ngayon? Ano unang nating passage or verse? Anyone who does not love God, does not know God, because
God is love. Let's talk about anong love na sinasabi dito. One, ang ginamit ni John ay agape kind of love. Pag sinasabi nating agape kind of love, it is unconditional. Mahal kita hindi dahil at para, mahal kita dahil mahal kita. And it is also, yung pagmamahal ay sacrificial. It's not, merong kukunin sa'yo. At kayang ibigay ng Panginoon yon because God is love. And particularly in the Bible, when we talk about agape love, we are talking about the fatherly love of God has for all of you. Ang sarap, no? Nanliligaw ngayon ulit si God sa atin. Sabi natin, Lord, nakakahiya naman yan. Okay, tapos po, let's talk about again the definition of agape love. It's the divine and the highest form of love, and it is contrasted, kinumpare sa philia, which is brotherly love, love ng tao, sa pamilya. It's not that, at saka dun sa other kind of love na eros or passionate and sensual love. So pag sinabi nating agape, mataas yan. Hindi lang yan para lang sa brotherly love, phileo, and eros. Tapos po pag tinignan po natin, na di ba highest to? Agape to, divine to. Pero sabi pa rin ni God, at sabi pa rin ng Bible, agape love is the love that humans should have for God. Hindi highest na yan, hindi ko yan matatapatan. But the encouragement is we love God as God loves us. The agape kind of love. Ayun na, unconditional, sacrificial. Diba? So, pagkatapos nun, hindi lang yung pagmamahal natin kay God, kung hindi ang pagmamahal natin sa bawat isa. Beloved, let us love one another. Ang ginamit is agape love. Kaya pa ba? Huwag kayong mag-alala, next week pa itong dalawang to. Dito muna tayo. Kasi gusto ko mabaon talaga tayo ngayon, this week. Ano pa si God? Gaano ba siya magmahal? Tapos sa susunod na linggo, I tell you, it's quite different. Pero dahil na-establish na tayo sa agape kind of love, wala ka ng duda at wala ka ng total yes, Lord. Okay? Further pa dito, pag sinabi pa natin dito, God is love, nakita nyo po, in-equate, yung love dito is the nature of God. Hindi siya nagpaganda, hindi siya maraming ginawa, parang wala. It is God. It is Himself. It is grounded in His kalikasan, in His essence. Parang imposible hindi siya magmahal. Hindi nalalago. Kasi perfect na yung pagmamahal ng Diyos. Ganon si God. Ganon yung perfect love of God. Di ba pwedeng bawasan? Hindi natin pwedeng dagdagan pa. Ganon magmahal ang Diyos. For He is fundamentally and essentially love. Hindi mo pwedeng hubaran, tas mawawala na yung love. Ando dun siya sa kaibuturan, siya talaga. His essence. For love is God Himself. Love embraces all that He is. When He talks, when He do things, when He forgives, when He commands, when He make pagalit. So, konyo ko eh. It is within the ng love, hindi nawawala. Kaya, ang sabi, wag nating i-water down yung love ni God. Wag i-water down kasi minsan, God is love, God is loving. Parang naging characteristic. I-essence niya yun. Si Bench, minsan makulit, pero loving. Tapos wag din natin i-water down si God, ang pinaka-nagmamahal sa lahat. No! Diba, hindi siya incomparable. Walang pwedeng sumukat. Kaya bawal na ngayon yung second to Lord ka na sa pagmamahal. Ha? Kasi may ganun kami biruan sa staff. Galing yung ginawa, parang si Lord tapos siya na. Minsan, si Lord pa sa taas. Sa taas pa siya, pero sa kay Lord. Joke lang namin yun. Pero hindi comparable si God. He is not just the most loving being. He is
Love. Period. God is love. It is God's nature to love. He is the author of loving relationship. Kailan to? Nung tayo nilikha. Nung nilikha tayo, yung pagmamahal niya, iniligay niya rin sa atin. Kaya it overflows from Him to us. Diba, in the beginning, let us make man in our image. This perfect love of God is the image of God overflows in us. Hindi niya ito piniproduce para hindi niya kailangang mag-produce. Pero siya na ito, dahil tayo, in the image of God, nag-overflow yung love ni God. Tapos hindi lang, para makita pa natin yung perfect love ni God, Father loved the Son loved the Father loved the Holy Spirit. Ikutin mo sila ang perfect example of unity and love. Walang magpapabitaw at magpapaalis sa kanila kasi ganun siya. Pag hindi ka na pogi, hindi kita na mahal. Pag hindi ka na maganda, pag wala ka na pera, hindi kita na mahal. Pero ang perfect love ng Diyos, God the Father, God the Son, is so perfect, walang anumang period or dot nang hindi sila nagmamahal sa isa't isa. Tingnan nyo to, tuwang-tuwa po ako dito. I think doon sa commentary. Sabi niya, di ba, kanina nakita nyo, spirit, nakalagay nyo doon sa video, tapos light. Di, ang ganda naman, God is spirit, walang walang water down. God is spirit. Pero pag ang spirit ay immaterial. Tapos God is light. Sa darkness, siya yung light. Pero pag nilagay nyo yung God is love, yung God is spirit, di ba, may touch. May personal, may presence. Ngayon, kahit hindi natin siya nakikita, kahit sa spirit, pero dahil God is love, though He is spirit, may personal touch. Pag nag-worship tayo dito, we worship in spirit and in truth because in the Spirit of God, there is love. We can communicate. Hindi sa so far away. That's the difference with na God is spirit lang na tinatanggal na God is spirit, God is love, na nakahiwalay. So yung light, di ba may warmth? Natatakot ka sa gabi, madilim. Tapos God is light. Mawawala yung fear mo. It is not just a power na push, na hamag-amaway, puti, ganyan, puti, light. Hindi lang ganun siya. Hindi lang siya basta liwanag mula sa kadiliman. May hipo, may warm, may life. It is because yung God is light, is God is love. God is mighty. God is strong. Di matatakot ka. Sige nga, labanan mo ang Diyos. Pero dahil God is love, that makes the difference. Ngayon, yung mighty power and perfection ni God brings God is love, nagiging personal, nagiging buhay. God is mighty and He gave us the security because God is love. God is powerful. God is holy. Di ba nakakatakot huli? Hindi natakot. Naku Lord, nung time nga nung sa Bible, sa Old Testament, di man sabi nila, tayo nga ngayon, makakasabi tayo ng Father, Lord, Jehovah, Elohim, mabilis. Sila they cannot even speak sa sobrang takot nila dahil ngayon God is love. Father, Jesus, Christ, ramdam nyo? Because God is love, there is communication, there is intimacy. Grabe, nung ini-introduce sa atin yung love of God. Now, He is very close to us. Ito yung sinabi ko, yung holiness, yung mighty niya, yung purity niya becomes our security and hope. Hindi natin kinakatakutan. God is love. Kaso, nung God is love, medyo tainted ng mundo. Nung panahon ng Old Testament, yung God is love nila nakakatakot. Di ba? Ganito yun. Di ba sa Old Testament, may pinatay, ganyan. Tapos, huwag kayong lumapit dun sa bundok kasi baka kayo mamatay. Di ba? Very ganon. Tapos, ako yung nagba-Bible study.
mga hindi pa sila masyadong Christian. Pwede ba may masyado ng Christian? Ini-introduce ko lang sila kay God. Pero mo naman, ang pinili nila, Exodus. Sabi niya, ay, may temperament pala ang Diyos. Nakakatakot siya. Isipin nyo, itong tao na to, na-introduce na siya sa God is love, namatay sa krus, pero nung nakita niya, ikaw pumunta ngayon sa Old Testament. Israelita ka. Di ba may takot? Tapos hindi ka Israelita, Gentile ka. Di ba? Ang Diyos nyo cruel. Pati sarili niyang, nasyon, sinasaktan. That was their perspective of who God is. O punta tayo sa other side, ngayon naman tayo. God is love. Pero on my turn. Lord, sabi mo, God is love ka, you love me. Bakit ako naghihirap? Pak. Mahal ako ng Diyos, sana walang impyerno. Mahal ba tayo ng Diyos? Bakit may impyerno? Nakita niyo? Condition natin yun about love. Kung mahal ako ng Diyos, ang lakas ng loob, ikaw pa nagtanong. Pero ang definition mo ng pagmamahal ng Diyos, according to your standard, according to your condition, according to your term. Kaya nga tayo merong ganito ngayong hapon para it's not our turn. It's not our condition, but it is God's. God alone loves in the fullest and highest sense of the word. For He alone loves without disinterestedness. Kinuha ko kasi talaga yung term because God is not loving for His interest. God is not loving with favor to one and not favor to other. Walang favoritism. Kasi hindi siya humahanap ng interest niya nung magmamahal siya. Magmamahal ako sa inyo, maniwala kayo sa akin. Kung hindi nyo na ako mahal, hindi ko na rin kayo mahal. That is disinterested. Pero God, walang ganun. It is love which alone can explain the creation. God is perfect with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang saya-saya na sa langit. Kailangan niya ba tayo? God do not need us to make Him the God. Pero bakit? Out of love, nag-create siya ng tao. The God who is blessed in Himself, but created us, and other being what? Why? To bestow blessing, to bestow love, to give us love. Kaya po, bunga tayo ng lahat ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi nga nun sa anak natin, bunga ng pag-ibig. Lalo na tayo. Tayo ay bunga ng pag-ibig. Gusto ng Diyos ibigay at pakita ang kanyang pag-ibig sa atin, kaya tayo ay kanyang nilikha. Sa Old Testament, I am that I am, natakot ang Egyptians. Natakot ang ibang bayan na hindi naniniwala sa Diyos. Natakot din ang mga Israelita. Ayan na say, I am what I am. Sa atin ngayon, mga believers, because of love, I am that I am is our God. Hindi tayo natatakot dahil may element ng love. Kasama ko si I am that I am. Hindi ako iiwanan ng I am that I am because of love. Anyone who does not love does not know God. Nakita niyo po ba? Anyone who does not love does not know God. Parang 1 plus 1 equals 2. 1 minus 1 equals 0. Kung hindi ka daw marunong magmahal, hindi mo kilala si God. Hala, di ba? Paliwanag ko. Kasi kung hindi mo kilala si God, di mo maalam yung kanyang pagmamahal. At baka nga, ang maghaharing pagmamahal sa iyo ay selfish love. Gets? Kaya kapag sketchy, stranger tayo kay God, pwede natin siyang hatulan. Pwede natin siyang questionin sa kanyang pag-ibig kasi ang babaw ng tingin mo kay God. 10 minuto na wala na yung nanliligaw sa'yo. Hindi, dadating siya.
Kasi kilala mo yung nanliligaw sa'yo. Huwag na nanliligaw, asawa na lang. Mahirap doon eh. Mas duda ako sa nanliligaw, madami sila dyan. Kaduda-duda. Tinuloy pa no? Hindi, dadating yon. Nangako ang tatay ko. Nangako ang asawa ko. Wala na, hindi. Pero sabi mo, hindi, kilala ko yun. Lumindol. Yung bata, inantay niya yung tatay niya, lumindol sa school. Susunduin siya. Doon sa lugar niya, bumiyak, nahundog sa ilalim. Yung tatay niya, na mahal siya, dumating. Tuwing umupunta ako dito yung pumupwesto. Wala po talaga, sir. Hindi, dito yan. Dito ako iintayin ng anak ko. Pinahukay niya. Sabi niya, Pap, tapos, andiyan dyan yung anak ko, tiningnan. Ralph, are you there? Yes, Daddy. Kasi alam niya yung tatay niya eh. The same goes when we know who God is. Kaya ngayon, knowing the perfect love of God, kasi nahihirapan tayo magtiwala kay God na mahal niya tayo all because ang sketchy nung pagkakilala natin sa Kanya. Unstable. Kaya kami turo ng turo. Sa victory group, sa turo ng salita ng Diyos dahil makikilala natin siya. Walang misunderstanding. Of course, there cannot be perfection here in knowledge. Pero sana nag-grow. Grade 1 ka pa rin sa pagkakilala mo kay God. Wag naman. To attain by experience the knowledge of God. By experience is different from just knowing about God. Kung palagi akong nagaganito sa 4:30 p.m., ang encouragement ko sa kanya, do not just know something about God. Inuubos namin ng mga nagtuturo ng mga victory group pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi something about God. Pray kami ng pray now that we will all be knowing God, knowing Him well enough. Growing in the knowledge of God is growing in loving God. Pag mas kilala mo si God, mas mamahalin mo siya. Pag mas minamahal mo siya at nakikilala mo siya, mas you will be living in His love. Sino dito ang gustong patuloy na mabuhay, mag-swimming, sumisid, tumakbo sa pamamagitan ng masaganang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Mag-say ka ng amen kung gusto mo ikaw yon. To know God is to know through love. Hindi ko naman sinasabi, pag hindi kayo nag-amen, di kayo, joke lang. Okay, tingnan nyo si Paul, ang panalangin niya, that you being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth, and what is the length, and what is the height, and what is the depth, and to know the love of Christ that surpass knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Let God be powerful and be felt in us. Because we just continue to know, particularly this afternoon, the depth of His love, the wide, hindi ko ma-explain po. Sa sobrang perfect yung love ni God. Siguro 1/4 lang itong pinagsusumikapan kong hingal na ako. God's perfect love sent His Son. Anong sabi? And this, the love of God, is manifest. God sent His only Son into the world. Binigay niya, at wag to ako, mamaya makikita niyo kung bakit. Umpisa, sent lang. This is the grand manifestation of God having sent His only begotten Son. Ikaw ang Diyos Ama. Perfect ang pagsasama niyo ng anak mo, ng banal na spirito. Pero pinadala mo siya sa baba. Nagkatawang tao siya. Kaya sa inauguration ng kanyang ng baptism niya, ando doon silang 3. Diba? Yung anak namin nagpunta ng Singapore, call, tawag, video call. Kasi diba, pinadala mo siya doon. Kasi yun yung pagmamahal. Kaya nung pinadala si Kristo dito sa inauguration niya, when He was baptized, the Father said, "This is my beloved Son." Alam niyo ba yun? I sent my Son, in whom I am well pleased.
And when he was baptized, the Holy Spirit was also there. Hindi nang iiwan. Ganito niya kamahal ang kanyang anak. Pero pinadala niya sa atin. At nung pinadala niya, before that, siya pinadala na nga sa human. Yung baby for the first time, yung divine nature ni God, nasa tao. Nasa baby. The fullness of God's love and the fullness of God's nature, nandun kay baby Jesus. Imagine ninyo yun. Ang hirap yung perfection ng langit. Duplicate dito, but with Jesus Christ, the divine nature was imparted to man. Grace and truth came through Jesus Christ. Grace and truth came to Jesus Christ. No one has ever seen God. The only God who is at the Father's side, Jesus has made Him, God the Father, known. Diba? Ngayon, alam na natin, magmahal ang Diyos. Kasi nagkatawang tao yung Diyos, nagmamahal. Nagpapatawad. Yung maliliit, pinupuntahan. Hindi siya God from a distance. He is God among us in the flesh. Bakit? Bakit niya pinadala ang only son? Look at this, only begotten. Di ba obvious yun? Binibigay diin. Bakit? So that we might, everybody please read, so, ano ba buhay ng mundo? Ano ba buhay ng tao? Ano ba buhay natin kung walang Jesus? Pariwara tayong lahat. Tumatakbo tayo dito papuntang impyerno. Pero nung pinadala niya, so that we might have life through Him. The sending of a Son has been because us. Pumunta siya dito para sa atin. Hindi siya dito pumunta para kumaway. Para mag-field trip sa mountains, para lumakad sa waves, para pakita ang makapangyarihan ako, para mag-distribute ng Nutriban, para magpasikat, o hindi nila alam yung Nutriban, bahala na kayo, kami na lang. Nagpakita siya, bumaba siya dito para sa iyo, turo mo yung kasama mo. Para sa iyo. Para magkaroon ka ng buhay na gusto ng Panginoon. So that we might live and become His sons and daughters. Hindi niya tayo anak, suwalail tayong lahat. Abiding in Him, living through Christ, that we may have blessed life. Kaya pinadala ng Diyos. And wait, there's more. Hindi lang siya pinadala. Anong term? God's perfect love gave His Son. Sabi ko sa inyo, hindi siya field trip dito. Hindi siya nag-performance, hindi siya nag-show. He was gave by the Father to us. And this is love, that we have loved God, but that He loved us. I-skip ko na po ito, pumabalita ako sa kasi ito yung sinasabi, wag ko pala i-skip, kasi meron siyang gusto kong sabihin, that we have loved God. Hindi mo dapat titingnan na sa'yo nang galing yung pag-iibig mo sa Panginoon. You cannot love God, but God first loved us. This kind of love is not found, cannot be found anywhere or everywhere. Hindi mo ito mahanap yung agape kind of love sa iba, sa tao. Kay God lang. Kaya sinabi dito ni John, magkalaruhan tayo, hindi mo siya unang minahal. Why? Bakit anong importansya nito? We will never find what love is if we start it from us. Kapag ang definition natin ng God, ng love, ay sa ating galing, selfish yun. Kaya sinabi niya, sandali lang hindi ka ang unang nagmahal. Siya muna. Ano nyo? Bakit importante? Kasi nga, fallen tayo, kasi nga, selfish tayo. Tapos, it is not from any man's
love and achievement. Yung ang galing niya, matindi talaga yan. Ang daming mga sacrifices. Kanina lang yung si Chency. Pero hindi yun maging achievement ng tao on his own. This is how we should see love, that it is from God. The love all on God's side, none of us, and not that we love God first. First, God is worthy of love. Sinong minahal niya? Yung unworthy. Kaya hindi ka magsasabing, ako nagmahal kay God. We should perceive the love of God in the manner that it is initiated and it is from God. Balik na tayo dito. Sent His Son to be what? Please read. Ito po. 1, 2, 3, go. Sino nakakaalam? Ano tayo? Recitation tayo. Ano ibig sabihin ng propitiation? Uy, buti na tama ko. Hindi ko bigyan ko na lang kayo. This is propitiation. This is propitiation. Anong sabi ni John? The blood of Jesus cleanses us from all sin. Hindi lang siya pinadala, binigay siya para mamatay sa krus at ang dugong tataga sa kanya magpapalinis sa unworthy people. Sa unloving people. Yun na maglilinis sa atin. For our sins, and not only for us, but also for those, the entire world. The real meaning of love and the real source of life are only seen and obtained at the cross. Kaya sa cross pa rin tayo. Kasi if there is one manifestation, sinend ni God. Second manifestation, He gave His Son. Mamamatay ang anak ko. Kaya sacrificial love. The Father sacrificed His Son. God loved us and sent His Son as atoning sacrifice. Pag tumagas ang dugo, ibig sabihin, buhay ang binigay. Bakit? To redeem us from God's wrath. When man sin and fail, the wrath of God is upon man. Tapos, anong nag-alis ng wrath of God? Sino ang nag-alis ng wrath of God? Si Jesus Christ. Hindi nag-filter dito kung hindi namatay sa krus. Sapagkat we must see that love means to see ourselves as sinners. Sige nga, magyabang ka, you God love first. Sinner tayo. Kaya pag nakita mo agad na sinner ako at ako'y pinatawad ng Diyos, namatay siya sa krus, magyayabang ba ikaw? And look at this. Kasi God's wrath tayo because we have sinned. Sa plano ng Diyos na nilikha ang mundo, nagkasala, anong kapalit nun? Wrath. Paano nabura ang wrath ni God? Love ni God. Wrath of God by love of God. Jesus dying on the cross. Dahil dito, yung love at yung wrath, nagkaroon ng reconciliation. Nothing can separate us from your love. Kaya pag kumanta kayo, the door has been open. The way has been open. Because nung namatay si Kristo, yung wrath of God, yung separation natin sa Father, kaya wala tayong destinasyon sa kalangitan. Pero nung namatay si Kristo, that veil has been torn. Ibig sabihin, reconciled na. At hindi na tayo didestino sa impyerno. Tingnan niyo yung love ni God. Jesus Christ Himself defined. Greater love has no one than this. That someone laid down His life for His. Grabe. Ang tingin niya sa atin, friend. And I died for you, friend. No longer do I call you servants. For the servant does not know what his master is doing, but I called you friends. Para yung tatay ko, sabi niya,
For all that I have heard from my Father, sasabihin ko sa inyo, kasi pamilya na tayo. That is the God of love, nagbukas, nag-reconcile sa atin. Romans 3:25, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He has passed over former sin. Divine forbearance. Ibig sabihin yung patience. Ibig sabihin, pwede kita nang hatulan, hindi niya hinahatulan ang mundo. May karapatan siya, kung sa korte at sa korte lang, may karapatan siyang magbigay ng hatol. But His divine forbearance to show God's righteousness. Hindi naman po pwede, sige, quits ko na lang yung tao, nagkasala sila, imahal ko naman sila, quits na lang. Ano na ngayon yung holiness ni God? Binaba, quits na lang tayo? Alam mo yung God's righteousness? Anong ibig sabihin yan? God is treating us fairly. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Anong pag-ibig ng Diyos? Si Jesus Christ. Hindi forbearance siya. Hindi niya binibigay. Pero kailangan may magsasakripisyo. Kasi ibababa niya. Anong sakripisyo? For Christ also suffered. Yung sacrifice ni Kristo, ang pambayad. Para ang Diyos ay hindi nagbababa ng righteousness niya. Pareho pa rin ang righteousness. Bayaran yung kasalanan. Sino nagbayad? Di ba walang fail? Legally? Sa korte, walang binabang level. Walang binabang standard si God. Pero kailangan niya magsakripisyo para yung righteousness niya na dapat parusan, tinamo ni Kristo. Ngayon tawag niya sa atin, hindi na servant friend. Ang tawag natin sa tatay niya, Father. This is the perfect love of God because Christ suffered, the righteous one, for the unrighteous, to bring us back to God. By this love, tingnan niyo po, sige nga, may confidence tayo. Sige, pagdating ng panahon, haharap tayo sa hatol, nahatulan na tayo, at ang hatol ay binigay kay Kristo, ang ating kalayaan ay binigay naman sa atin ni Kristo. We can now have confidence on the day of judgment because God so loved us. Sino dito natatakot pumunta ng impyerno? Makipag-usap ka sa akin. But all of us who knew God, who knew His love, can be confident on the day of our judgment. Kapag, Pastor, hindi ako parang, hindi ko papataas kamay. But I tell you, you can just PM me. Tapos o kaya, kausapin mo ako, Pastor, give me that confidence. May I have that confidence. But I tell you, God loves you. He died for you. And that is your confidence. Anong sabi kasi last? By this we shall know that we are of truth and reassures our heart before Him. Hindi ka ngayon, nakakaya pa, paano ba? Yung mga anak natin, di ba, grabe naman kung lumapit lang sa atin. Penge, okay, sige na. Because of that assurance, mahal tayo ng tatay natin. Di ba, Dad? Kasi relationship. Dito, pag kilala natin si God at alam natin yung pagmamahal niya, reassures our heart. Have that confidence to go to the Lord. In conclusion, worship team, please come. God can be known more importantly through His demonstration of His love. Meaningfully seen and understood in sending His Son nung pinadala in the flesh to die as a sacrifice at the cross for the propitiation of our sin.
Kung meron tayong alamin, makilala ang Diyos, higit nating alamin at kilalanin siya sa pamamagitan ng pagbigay niya, pag-send niya ng anak at ang kamatayan ni Kristo. It is more important knowledge of who God is. Growing in the knowledge of God is growing in loving God and living in His love. Shall we all rise? Just in case you have that feeling, Pastor, nahirapan po ako dun sa confident on the day of judgment. Natatakot pa rin po ako pumunta sa impyerno, sa araw ng hukom. Sabi mo to kay God, Lord, medyo may problema ako dito. Hindi sa inuhusgahan kita. Maybe because you have to learn more about God and to submit to God. Now that the love of God has been explained, get that. Na namatay si God. Katulad ng kinanta natin, it is finished for your salvation. Your seats and home in the heavens is done and finished by Christ at the cross. Hindi dahil palpak ka. Hindi dahil hindi mo na ito nagawa. Hindi dahil marami kang anumang issue sa buhay. Kasi yung walang issue, hindi naman yun ang papapunta sa kanila sa langit. Yung mababait, hindi naman ang pupunta sa kanila sa langit. Ang pinatawad at nanampalataya kay Kristo, anumang sitwasyon meron sila. At I tell you, whatever situation that is, the love of God is powerful and surpassing to that situation. If you don't have that confidence and assurance in your heart, God is embracing you right now. Let go of all these fears, of all this doubt. Iyayakap kayo ng Diyos. God is assuring us of His love. Sapat ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, kapatid. Kanina ka pa niyayakap ni God. Nag-iintay siya sa sagot na yakap mo. Let's embrace God in our hearts by the Spirit. God, kung nangihina kami, kung hindi nga man namin ikaw mayakap, hayaan mo sa gabay ng iyong banal na Espiritu at sa kadakilaan ng iyong pagmamahal, mailapit namin ang aming sarili sa iyo. Mas malapit pa, mas mahigpit na yakap sa biyaya mo, God. Salamat, Lord. Salamat, God. Salamat, Lord. Salamat, wala nang nagsiseparate sa atin because your blood is powerful. The cross is powerful. That we are no longer separated from you and to your Father, God. Thank you. Thank you for this love. Thank you for this love. Give that to the Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Salamat. Lord, ayaw namin umalis sa yakap mo. Yayakap din kami in return, God, Lord. Salamat. Walang anumang higit pa na pagmamahal kesa sa iyo. Salamat. Patuloy kayo yumakap kay God at sabi mo sa Kanya, wala. Sapat, ikaw ang sapat, ang pagmamahal mo ang sapat, wala nang mag-iwalay, ikaw lang, Lord. Let's sing ang ating pag-ibig sa Panginoon, assuring ourselves that God's love is enough. Mo
Sapat ang biyaya na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas na, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Itataas ka, O Kristo. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag mo upang makilala ang Panginoon, salamat. You have given us this confidence to just go before you. Salamat, God. Pinupuri at sinasamba namin ang dakilang Diyos, aming tagapagligtas, ang aming Panginoon. Muli, salamat sa pag-ibig mo. Mahal na mahal na mahal na mahal ka namin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, amen and amen. Can we celebrate the love of God and the goodness of God? Now, let's celebrate it. Every brand new day is yours. I'm in constant wonder.
Lord, babaunin namin na nothing can separate us from your love. Let the love of God covers every one of you and your family and your concern. In the name of Jesus, God bless you with that. This, we bring back all the glory and honor to you alone. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. We say all, Amen. Nothing can separate us from the love of God. Magandang hapon